Tulad ng kasabihan, crime does not pay. Si Asyong Salonga, ay 27 taong gulang lamang nang harapin niya ang kanyang kamatayan noong 1951. Siya ay binaril sa isang sesyon ng inuman sa araw na iyon. Sa edad niyang 27, siya ang number 1 tough guy o kinakatakutan noon, nang tinapos ng sospek ang kanyang pagiging kilabot, nang siya ay binaril at pinatay sa Coral Street, Tondo, Manila, noong October 7, 1951 dakong 5 p.m. ng hapon. Tila isa itong biktima ng gangland vendetta, at double cross, si Asyong ay itinumba. Binaril ito sa ulo, habang siya ay nakaupo sa isang counter ng tindahan. Mula sa kung saan, isang putok ang umalingaw-ngaw mula sa isang Commando 38 caliber revolver, ang tumapos kay Asyong, mula sa hindi pa rin nakilalang sospek. Ang putok ay tumama sa ulo ni Asyong Salonga, tumama sa kanyang kaliwang sentido at tumagos sa kanyang bungo. Dinala siya agad sa St. Luke Hospital ng kanyang mga kapitbahay, ng mga nakakita sa kanya, nang kumalat at umagos ang dugo niya sa kanal. Namatay si Asyong Salonga ilang minuto pagkatapos nilang makarating sa ospital. Ang mga pulis ay hinuli ang isang Ernesto Reyes, na siyang kinilala at sinasabing pumatay kay Asyong Salonga. Maraming mga tawag sa telepono ang natanggap ng pulisya, ang nagturo kay Reyes bilang isang Tondo Toffee Slayer o isang tirador. Si Ernesto Reyes ay isang tauhan ni Carlos Capistrano, alias Tutoy Golem. Kaya agad na nakipag-ugnayan ang mga pulis upang maisagawa ang pagsuko at pag-aresto kay Reyes. Ang sospek ay inaasahang isusuko niya ang kanyang sarili sa mga awtoridad. Ang mga ibang pulisya ay pinadala sa pinangyarihan ng krimen, bilang pag-iingat at paghahanda upang maiwasan ang karagdagang pagdanak ng dugo, kung sakali ang mga tauhan ni Asyong ay maghihiganti sa pagkamatay ng kanilang pinuno. Tatlong kalalakihan, ang isa sa kanila na kinilala bilang si Carlos Capistrano, alias Tutoy Golem, ay inimbitahan ng pulisya para sa investigasyon. Bagaman, naniniwala ang mga investigador, na si Asyong Salonga ay biktima ng gangland, and vendetta, at double cross, at ang isa pang anggulo, ay sinasabing politika ang nasa likod ng pagpatay kay Asyong. Napag-alaman na si Asyong, ay dating isang masugid na taga-suporta ng Liberal Party, ay kalilipat lamang ng suporta sa alyansa ng Nasyonalista Party. Ayon sa preliminary investigation na isinagawa ng pulisya, sina Asyong, Capistrano alias Tutoy Golem, at ang dalawa pa ay nanggaling di umano sa isang birthday party sa Ricafort Street. Mula sa birthday party, nagpunta sila sa tindahan na pag-aari ni Apolonio Santos,